daming mga illegal na mga Chinese nationals dito. Na I think we really start to look siguro dito sa ating bakuran na ngayon para kung kailangan linisin. Kung kailangan ipauwiin natin yung iba, pauwiin na natin yung iba kasi nagkakaproblema. Inihain na ng ACT-CIS Party List ang House Resolution No. 1771 upang masiyasat ang proseso sa pagkakaloob ng Special Resident Retirees Visa, Special Investors Resident Visa at Late Registration of Birth. Ang mga ito umano ang posibleng dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese nationals sa Pilipinas. Ang nakatakdang investigasyon ng Kamara, direktiba mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Batay sa ulat, libu-libo umano ang Chinese retirees na pinayagang permanenteng manirahan sa bansa. Dagdag pa ng mambabatas, nakababahala na tumatanggap umano ang Philippine Retirement Authority o PRA ng retirees na ang edad ay nasa 35 years old mula noong 1991. Itinaas lamang ito sa 50 years old noong April 2021. Tapos retired na at age 35. Saan ka naman nakikita ng gano'n na retired at age 35? So we really have to look into this. Target maimbitahan sa investigasyon ng Kamara ang Philippine Retirement Authority, Board of Investments, Civil Registrar at Philippine Statistics Authority o PSA. Wala pang reaksyon ng mga ahensyang ito kaugnay ng panukalang investigasyon ng Kamara sa special visas at late birth registration. Ilang mambabatas na ang nagpahayag ng pagkabahala sa tila pagdagsa ng Chinese nationals sa Pilipinas. Sa gitna ito ng matinding suliranin ng Pilipinas sa agresyon ng China kaugnay ng pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Bukod sa epekto sa socio-economic, national security at public order, kabi-kabilang krimen din ang iniuugnay sa Chinese influx. Kabilang na mga iligal na gawaing nadidiskubre sa Philippine offshore gaming operators gaya ng human trafficking, panloloko, pandurukot, illegal detention, prostitusyon at iba pa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.